What's up mga kaibigan, and welcome again to Virtu Show. Medyo matagal po akong hindi nakapag-upload kasi medyo nagkaroon ng conflict nung nakaraan at napagsabihan nga ako na scam nga dahil dun sa nangyaring conflict ng hindi inayos na activity ng mga organizer. The last time, may nag-ask po sa akin sa grupo po namin kasi madami po kami sa grupo namin ng mga numista din at mga kolektor ng mga coins. Ay kasama sa mga iba din na mga kolektor at mga numista was asked to promote a video or post na magkakaroon po ng subastahan sa Marco Polo Pasig last June 12. Yun ay in celebration po sa Independence Day. Ngayon, nabigyan kami ng information, ano yung magiging highlights, magkano yung magiging simula ng bidding dahil nga subastahan po ito. So, as is, kompleto po yung details na meron po kami kasi yun naman talaga ang hinihingi din namin bago namin i-promote. Syempre naman, di ba? Alangan naman tatanga-tanga kami na magbigay ng information sa inyo, lalo na sa inyo mga ka-Virtusyo na nanonood po sa akin. Alangan naman magbibigay ako ng kahit anong information lang without knowing muna the whole details na meron po ang subastahan nito. Syempre, iwas report at saka iwas scam, di ba? Kasi syempre, katulad nga ng nangyari, sorry for that, na yung iba ay galing pa daw sa ibang lugar, galing pa ng probinsya, may mga nag-send pa ng picture, kung totoo man, I'm very sorry for that. So, ang nangyari po noon muna, ang nangyari ay, binigyan kami ng details na gantong lugar nga po. Wala pang binigay na oras po noon. Pero usually kasi kapag kasubastahan, alas 9 po yan. Pinaka-late, alas 10 ang simula. So ito ay sa Marco Polo dapat sa Pasig. Alam nyo naman po siguro yan. Yung iba nga pumunta, may mga nag-send ng picture. Sana totoo. Okay po. At hindi lang ako binash. Okay po. Pero regardless po doon, kung nabash man ako or whatsoever, inaamin ko na nagkamali po ako doon. Ganito ang nangyari. So, we were given the details na i-promote po ang subastahan na ito. Kumpleto ng detalye. Ang highlights nga po doon ay mga commemorative coins. At nakita nga ninyong gumawa din ako ng mga shorts po noon, mga video kung ano ang mga coins na hinahanap po nila on that day na magiging highlights ng subastahan sa Pasig, Marco Polo. Ngayon, binigay po sa amin yon June 5, as early as June 5. Binigay sa amin yung detail na yon at i-promote nga namin. So, kami naman, katulad kasama yung mga kasama ko sa sa grupo at ibang mga numista pa ay nag-promote na nga kami. Ngayon, ang inyong lingkod po kasi ay ginagawa lang po itong sideline. Ito po, haklaruhin ko po sa inyo. Ako ay nagsa-sideline lang po sa pangungulekta ng coins. Siyempre, bumibili din kami sa grupo. Kaya nga ako sumasali sa grupo dahil sideline ko po ito. Hindi talaga ito yung focus ko. Ngayon, ako po kasi ay nagtuturo. Nasa school po ako. So, ang nagiging focus ko during that time kasi June kasi, yan ay graduation. Pagtatapos, moving up, lahat ng mga activities ng pagtatapos sa school, yun ang pinagkakabisihan ko at first priority ko talaga na ginagawa. Ngayon, binigay sa amin yung details at promote ko kaagad June 5. As early as June 5, nag-promote na po ako kung ano magiging subastahan, ano ang magiging highlight sa subastahan, magkano ang simula ng bidding ng subastahan, kailan ito, saan ito, for what reason na magkaroon ng subastahan, binigay ko na rin yan sa inyo. Ngayon, nung nag-June 10, moving up celebration or moving up ceremony po namin yan sa school. And on that day din pala, nagkaroon ng changes ang subastahan. On that day, kung hindi ako nagkakamali, mga alas 10 yata ng umaga yon on June 10, nagkaroon po siya ng announcement sa GC namin ng mga numista at mga kolektor na magkakaroon ng slight na changes. Magkaroon siya ng changes. Hindi matutuloy on that particular day na sinabi po nila, June 12, kasi nagkaroon yata ng conflict sa schedule. May ibang event sa Marco Polo during that time, tapos nagkaroon ng conflict yung subastahan at yung event na meron po sila. Kasi may mas nagbayad ng
may mas nagbayad ng malaki. Okay po? So nagkaroon po ng ibang event on that particular hotel kasi may mas nagbayad ng mas malaki. Kaya nakuha nila yung venue at yung sa amin na nabook na sana ay na-Echapuera. Pwede pala yan, ano? Syempre, politics. Pwede yan. So, dahil nga ako ay sobrang busy during that time kasi tinapos yung mga requirements kasi mag-e-end na rin ng school year. Tapos, syempre, tinapos din yung mga moving up activities, tapos meron pang mga kailangan ipasa, meron ding mga tatapusin sa senior high. So, lahat ay naging preoccupied na ang mga oras na meron ako. Hindi na ako nakapagbukas, hindi ko na pinansin yung mga messages na meron ako sa GC dahil nga ito ay sideline ko naman. And I was trusting na complete na yung details eh. So, I was very trusting na walang magkaroon ng problema doon. Although, madalas naman kasi nagkaroon ng changes talaga. Constant constant change and change. Okay po? Pero hindi ko alam na ganun katindi pala ang mangyayari na tawag dito, i-reschedule nila ang subastahan na sinasabi nila on that particular day at hindi ko na ito nasabi po sa inyo, mga ka-Vertusio. Okay po, so sa dami-dami po ninyong nanonood po sa akin na tumaasa na magkaroon sana ng subastahan during that time, I am very sorry na hindi ko po naibigay sa inyo ang nagiging update on June 12 na binigay po sa amin 2 days before yon ng actual na subastahan sana as scheduled. Hindi ko na nasabi sa inyo yung schedule na meron po kami dahil I was so busy talaga. Grabe talaga mga ka-Vertusio. Umuuwi po ako sa bahay ng alas 8 during that time. Maalis ako sa bahay ng alas 6 tapos tuloy-tuloy na yan sa mga requirements na kailangan naming tapusin. Siyempre, ang inyong lingkod po ay teacher. Teacher pa ako kasi. So, ang dami pong kailangan tapusin every end of the school year po talaga. So, I would like to take this opportunity to say sorry. Gusto ko po mag-sorry talaga. Although nag-post na po ako sa FB page ko of asking sorry sa mga time na yun. Kasi during that time, on June 12 ng gabi, nasa labas pa din ako. Mag-aalas 11 na. Mag-aalas 11 na ay nasa labas din ako kasi nga namangha na lang ako na hindi pala natuloy yung subastahan na sinasabi nila. Tapos ang dami nang nag-message sa akin, may mga nagpasa ng picture na pumunta daw sila doon. Medyo maaga pa. Most likely mga alas 5 pa lang ng hapon nandun na sila kasi maaga pa eh. Kung totoo man yun, ang mga picture na pinakita nila sa akin. I am very sorry for that kung hindi man natuloy yung sinabi na subastahan na yon. Kasi nagkaroon po siya ng changes and I'm sorry. My fault po yun. My fault na hindi ko rin na-disseminate sa inyo mga viewers na nalipat po ang subastahan. Ngayon po, ito po ang sasabihin ko kasi masakit po sa akin na pagsabihan ng na scammer or hindi totoo or nagbibigay ng maling information. So, ganito po ang gagawin natin. Ayoko na talaga. Ayoko nang magbigay ng information or mag-promote ng information kung may subastahan man. Ayoko na. Kung ganun man lang na mababago na lang siya at ako din ang mapagbuntungan ng galit po ninyo dahil hindi ko naibigay sa inyo yung mga further details o mga earlier details na meron pala ang subastahan na yun. So, from now on, na-realize ko, ayoko na mag-promote talaga. Tuloy-tuloy na lang ako sa pangungulekta at pagbili ng coins. Ganun na lang gagawin ko. Hindi na ako magpo-promote ng any subastahan. Pero ako pupunta ako. Siguro kung pupunta man ako ng subastahan, sasabihin ko na lang sa inyo. But hindi ako magpo-promote. Okay po? Ganun na lang gagawin natin mga ka-Vertusio para klaro. Kunwari may subastahan, alam ko, sasabihin ko sa inyo, may subastahan sa ganito, pupunta ako ngayon. Ganun na lang. Pero I will not promote it to you anymore mga viewers kasi ayoko nang masisi. Okay po, maghuhugas kamay na lang ako sa bagay na yan. Okay? Tapos, sa grupo po namin, ito, bagong information. Sa grupo po namin, ginagawa namin ngayon na sumasakay kami ng jeep, tumatabi sa driver, tapos, kunting pakulo lang namin ito, kunting pakulo. Tapos,
makipag-usap kami sa driver, sasabihin namin na kapag ka meron sa mga barya mo, kunwari jeepney driver, kung meron man sa barya mo na tawag nito na commemorative coin, ay bibilhin namin ng 500 pesos. Tapos kung merong error coins, bibili namin ng 300 pesos. Yan, pakulo namin yan na gagawin. I-ano din namin yan, i-document din namin yan para makita po ninyo. So, kung saan man ang magiging lugar, surprise na po yan. Kasi ayoko pong mayroong aasa at maghihintay na naman sa amin. So, bulagaan na lang po. Bigla na lang kami sasakay ng jeep at mamimili ng coins, mamimili sa mga coins ninyo at bibilhin namin. Okay, ganun na lang ang gagawin natin. Okay po, again mga kabertusyo, apologies po sa nakaraang information na nagkaroon tayo ng conflict. Po, thank you pa din sa panonood at pagsuporta. And see you anywhere. See you when I see you.